Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1917. Balasahin. Isang grupo ng mga tao ang nagmamadaling lumabas sa Higurashi Shrine. Matingkad din ang liwanag ng dambana sa loob. Sa katunayan, may mga tunog pa nga ng tunog ng kampana. Ding dong, ding dong, ding dong. Nagpatuloy ang tugtog para sa siyam na pagkakataon. Ang Higurashi Shrine ay hindi malayo sa mga residential area sa Japan. Ang siyam na toleng ay sapat na malakas upang alertuhan ang mga mamamayan sa ibaba. Ang tunog ng kampana ay gumising sa hindi mabilang na mga tao na matagal nang pumasok sa kanilang mga pangarap. Anong nangyari? Para itong kampana sa Mount Higurashi. Tumunog ito ng 9 na beses sa kalagitnaan ng gabi. May major na nangyari. Bilisan mo. Tara tingnan natin kung kailangan nila ng tulong. Tawagan ng pulis. Biglang nataranta ang lahat ng mamamayan. Ang mga mamamayang naninirahan sa paanan ng Mount Higurashi ay karaniwang mga tapat na mananampalataya sa Higurashi Shrine. Sa sandaling marinig nila na may nangyari sa Higurashi Shrine, marami sa kanila ang nagsimulang tumakbo sa bundok sa kalagitnaan ng gabi. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon natuklasan nila na may isang bagay na hindi tama. Noong nakaraan, madali silang umakyat sa bundok Higurashi. Gayunpaman, ngayon ay parang binibigat sila ng isang malaking bato. Habang paakyat sila, mas malaki ang pressure. Ang ilang mga matatanda, lalo na, ay nakaramdam ng bigat sa kanilang mga paa pagkatapos gawin ang unang hakbang. Bago pa man gumawa ng 50 metro pasulong, hindi na nila kinaya. Ang mga taong ito ay humihingal ng husto at naramdaman nila na ang kanilang mga paa ay naturukan ng tingga. Pakiramdam din ito ay hindi kinaya ng kanilang mga puso. Kaya naman, marami sa mga matatandang tao ang umatras pababa ng bundok. Ganon din ang ginawa ng mga bata. Lahat sila ay namangha sa mga kabataang paakyat ng bundok. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit napakahirap umakyat sa Mount Higurashi? May milagro kayang nangyari. Narinig ko na ang banal na Panginoon ay nakahiwalay sa loob ng 20 taon. Baka nakalabas na siya sa wakas. Iyan ay karapat-dapat sa isang mahusay na pagdiriwang. Ang banal na Panginoon ay ang unang eskrimador sa Japan. Ngayong nakalabas na siya sa paghihiwalay, ibig sabihin ba ay naging Diyos na siya? Sa tingin ko dapat siyang tawaging unang eskrimador sa kontinente, ang unang eskrimador sa mundo, at ang pinakamalakas na eksperto sa mundo. Halos lahat ng matatanda dito ay bulag na humanga kay Aoda Sasaki. Naramdaman nila na walang mas malakas kaysa sa kanya sa mundo. Hindi nagtagal, hindi na makaakyat pa sa bundok ang mga kabataan. Masyadong malaki ang pressure. Nanghihina na ang mga paa nila. Kung patuloy silang sumulong, kailangan nilang lumuhod. Pagkatapos noon, maraming balita tungkol sa himala sa Higurashi Shrine ang lumabas sa mga internet platform ng Japan. Hindi mabilang na mga tao ang nagsimulang sumugod kay Higurashi. Si Richit Asterisk. Sa wakas ay nakauwi na si Clara Beck sakay ng kanyang sasakyan. Siya ay nababagabag sa maraming mga iniisip sa kanyang pag-uwi. Si Clara ay isang ordinaryong babae lamang. Hindi pa niya nakatagpo ang cultivation realm. Nagsanay lamang siya ng martial arts kay Aurelius Augustus dahil sa kanyang determinadong panghihikayat. Siyempre, gusto rin ni Clara na maging isang dalubhasang mandirigma tulad ni Aoda na halos lahat ay hinangaan. Gayunpaman, ano ang nasaksihan ni Clara ngayon? Nakita niya si Alex Rockefeller na pinitik si Aurelius palayo sa isang tapik ng daliri nito. Ano ito? Ito ba ay magic? Ito ba ay isang spell? O si Alex ay isang maalamat na martial arts grandmaster? Masyadong nagulat si Clara. Si Alex ay dating kaklase niya sa high school, isang lalaking estudyante na pamilyar sa kanya. Pinilit pa niya itong pumayag na maging panangga niya at pabiro siyang nag-propose sa kanya. Sa huli, naging ganito siya kalakas. Nang makita kung paano walang humpay na inatake ng doktor ng diwata si Aurelius, at tila wala siyang pakialam sa pagpatay ng tao, naisip ni Clara kung nakapatay din ba si Alex ng tao noon. Siya ba ay isang mamamatay tao? Sa iba't ibang kakaibang emosyon sa kanyang puso, pumasok si Clara sa bahay.
Sa huli, natuklasan niyang nakabihis na ang kanyang mga magulang. Parang lalabas na sila. Tay, nanay, saan ka pupunta ng gabi na? Nagtatakang tanong niya. Oh Clara, umuwi ka na. Ang galing. Sabi ng nanay ni Clara. Ako at ang iyong ama ay papunta sa Mount Higurashi. Pakibantayan ang bahay, she added. Bakit ka pupunta sa Mount Higurashi? Tanong ni Clara. Tunog ng 9 na beses ang kampana sa Mount Higurashi. Sinasabi ng lahat na ang banal na Panginoon ng Higurashi Shrine ay lumabas sa paghihiwalay. Siya ay naging isang buhay na Diyos sa pamamagitan ng pag-akyat sa yugto ng Void Shattering. Pupunta kami ng iyong ama roon at makakuha ng kaunting lakas ng engkanto. Sagot ng nanay ni Clara. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1918. Ano? Natigilan si Clara Beck. Naisip niya kagad si Alex Rockefeller at ang kanyang mga kaibigan na sumugod sa Higurashi Shrine kasama si Aurelius Augustus. Si Alex kaya ang naging dahilan ng lahat ng ingay na iyon. Ako. Pupunta rin ako. Gusto ko rin makakuha ng fairy energy, sabi ni Clara. Sa huli, tulad ng ibang tao, silang tatlo ay hindi makaakyat sa Mount Higurashi pagkatapos makarating sa paanan ng bundok. Umatras sila pababa ng burol matapos makaakyat ng ilang dosenang hakbang sa hagdan. Si Richit Asterisk. Samantala, nakita ng mga divine servant, divine priest, priestesses, at iba pa na tumakbo palabas ng Higurashi Shrine ang babae na umaaligid sa ere. Pagbati, Diyosa. Napaluhod silang lahat at nagsisigawan. 2 beses na kumislap ang mga mata ni Alex nang tumingin siya sa Diyosa. Nagsimula siyang sumimangot. Napansin ni Alex ang enerhiya ng dugo mula sa katawan ng Diyosa. Ito ay enerhiya ng dugo mula sa blood cult. Don, nakikita mo ba? This so-called goddess is someone from the blood cult, sabi ni Alex sa fairy doctor. Tumango ang fairy doctor. Nakita ko. Ito ay talagang kakaiba. Nakapasok na kaya ang mga tao mula sa blood cult sa Higurashi Shrine? Tanong niya. Tumango si Alex kay Aurelius. Naaalala mo ba ang sinabi niya? Napaka-misteryoso ng mga miyembro ng Izanami Shrine. Dumating pa sila sa Higurashi Shrine dati. Kung tama ang hula ko, ang mga taong dumating ay miyembro ng blood cult. Kaya naman ang Dragon Lord at ang iba ay malamang na nahulog sa mga kamay ng blood cult. Biglang umungol si Tito Drake. Ito ay isang tunay na dagendong ng dragon. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay natipon upang bumuo ng anino ng higanteng dragon. 3 sila. Ang 3 higanteng dragon na ito na nabuo na may espiritual na kapangyarihan ay umikot at nagsimulang magdulot ng collateral damage sa loob ng Higurashi Shrine habang sila ay umuungal. Bigla. Tererat tererat. Boom boom boom. Gumuho ang mga gusali sa loob ng Higurashi Shrine. Isang malaking butas ang lumitaw sa dambana. Gumuho ang malalaking bahagi ng dingding at maraming tao sa dambana ang hindi nakaiwas sa oras. Nasaktan silang lahat sa mga gumuhong istruktura. Sa isang iglap, nagiyakan ang mga tao sa sakit. Ang mga tao sa paanan ng bundok ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Nang marinig nila ang dagendong ng dragon, naisip nila na ito ang banal na Panginoon na nagpapakita ng kanyang sarili. May lumuhod sa lupa. Maligayang pagbabalik, banal na Panginoon. Maligayang pagbabalik, banal na Panginoon. Biglang naging kitawa-tawa. Kapag ginawa ito ng taong ito, naimpluwensyahan ng mga tao sa paligid niya. Agad din silang lumuhod at sumigaw na mas malakas pa sa kanya. Makalipas ang ilang segundo, ang mga mananampalataya ng Hapon sa paanan ng bundok ay nakaluhod sa lupa. Maging ang mga magulang ni Clara ay nakaluhod. Kumunot ang noo ni Clara. Kung nangyari ito sa nakaraan, tiyak na lumuhod din siya. Gayunpaman, naramdaman niya ngayon na hindi naman iyon ang ginagawa ng banal na Panginoon. Marahil si Alex at ang kanyang mga kaibigan ang sanhi nito. Hindi na nakatiis na panoorin ito ng mga magulang ni Clara. Mabilis nilang hinayla siya pababa sa kanyang mga tuhod.
Gayunpaman sa sandaling iyon maririnig ang malamig na boses ng isang babae mula sa bundok sa itaas. Kabalbalan. Pumunta ka sa Higurashi Shrine para sirain ito. Ikaw ay may parusang kamatayan. Mga banal na lingkod, makinig sa aking utos. Ibaba mo ang 3 taong ito. Ha? Nagulat ang mga mananampalataya sa paanan ng bundok. Ano ang nangyayari? Hindi ang banal na Panginoon ang nagpahayag ng kanyang dragon na parang kapangyarihan. May pumasok ba sa dambana at sinira ito? Sino bang Beastard ang may lakas ng loob na gawin iyon? Si Clara lang ang nanginginig ang katawan. Hindi ba si Alex at ang iba pa ang tinutukoy ng babaeng iyon nang banggitin niya ang 3 taong iyon? Sumakay sila sa Mount Higurashi para magdulot ng eksena sa shrine. Diyos ko! May death wish ba sila? Nagtataka siya. Kabanata 1919. Sa sandaling ibinigay ng Diyosa ang kanyang utos, ang mga tao mula sa dambana ay nagsimulang umahan kay Alex Rockefeller at sa iba pa. Malamig nang umuso si Tito Drake. Tuluyan na siyang nawala ng pasensya. Kaharapin ninyo ang mga mahihinang ito. Tatanggalin ko ang nakakainis na babaeng ito. Ang labanan na sumunod na nangyari ay hindi nakakagulat. Hindi rin kumikibo si Alex. Binugbog ng fairy doctor ang lahat ng nag-charge. Kung siya ang pangatlong pinakamalakas na eksperto mula sa Flying Eagles ay hindi makakatalo sa ilang mga disipulo mula sa isang pangit na Japanese shrine, nakakahiya kung may mabalitaan. Nagkaroon ng katahimikan. Nagkaroon ng ilang sandali ng patay na katahimikan sa lupa. Para sa mga taong ito mula sa dambana, ito ay isang mahirap na sandali. Wala sa kanila ang makakaisip na napakalakas ng mga nanghihimasok. Isang solong babae ang nagawang talunin silang lahat. Gayunpaman, ang labanan sa himpapawid ay napakatindi. Napakalakas ng pagtatanim ng Diyosa. Parang kaparehas niya si Uncle Drake. Gayunpaman, nang ang mga miyembro ng Higurashi Shrine ay tumingin sa Diyosa sa kalangitan, lahat sila ay nagsimulang makaramdam ng lamig sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Diyosa pa ba siya? Ang katawan ng babae ay nababalot ng enerhiya ng dugo at ang kanyang mga mata ay duguan. Hindi na siya kamukha ng kanyang matayog at makapangyarihan, parang diwata na may kabanalan. Mas mukha siyang dugong demonyo. Kahit na ang pinakamasamang Onmyoji sa shrine ay walang ganoong kalakas na enerhiya ng demonyo. Natigilan ang lahat. Ano ang nangyayari? Bakit naging ganito si Goddess? Dahil ba naligaw siya sa kanyang paglilinang? Nagulat na tanong ni Toro Sasaki. Ang martial arts ng Higurashi Shrine ay batay sa Kendo at ang mga miyembro nito ay nagpractice ng mga diskarte sa Kendo. Hindi sila mga ligaw na dambana na nanalangin sa demonyong Diyos at nilinang sa landas ng demonyo. Buong pagmamalaking nakatayo ang fairy doctor sa gitna ng grupo ng mga tao at narinig niya ang sinabi ni Tom. Ang fairy doctor ay isang taong may malalim na kaalaman sa Japan. Sinulyapan siya nito. Hindi mo ba nakikita na ginagamit niya ang mga diskarte sa blood cult? Ang dugo, kulto ng dugo. Pulalas ni Toro. Alam mo rin ang blood cult. Paano? Paano magagamit ni Goddess ang mga diskarte ng demonyo ng blood cult? Idinagdag niya. I'll have to ask you that, sabi ng fairy doctor. Ha? Sa sandaling iyon, ang Diyosa ay hinampas mula sa langit ni Uncle Drake. Bumagsak siya sa lupa at isang malaking, malalim na hukay ang lumitaw sa ilalim niya. Gayunpaman, sa susunod na sandali, napuno ng enerhiya ng dugo ang malalim na hukay. Sa katunayan, naririnig ang tunog ng kumukulong tubig. Ang malalaking halaga ng singaw ay nagsimulang tumaas mula sa hukay at isang madugong amoy ang kumalat sa buong dambana. Samantala, dumaloy ang sariwang dugo mula sa hukay. Napakaraming dugo. Ano ang nangyayari? May lalabas ba dyan? Masyadong biglaan ang pagbabagong ito. Bukod kay Alex at sa iba pa, nagulat din ang mga miyembro ng Higurashi Shrine. Samantala, isang bagay sa katawan ni Alex ang nagsimulang mag-vibrate sa sarili nitong. Parang gusto nitong tumalon. Noong una, inakala ni Alex na ito ang Chaos Tree. Gayunpaman, matapos tingnang mabuti, napagtanto niyang ito ang Soul Collection Coffin.
Ito ang ikatlo at huling kayamanan na ibinigay sa kanya ni Saitagarba. Yun ang kakaiba. Bakit ka gumagalaw? Pagtataka ni Alex. Samantala, ang mga ekspresyon ng mukha ng mga miyembro ng Higurashi Shrine ay nagbago ng husto. Nagsimula silang lahat na umatras. Iyon ay dahil ang malaking hukay na nabuo ay napuno na ngayon ng sariwang dugo. Ito ay naging isang blood pool at isang babae ang nagsimulang lumutang palabas ng blood pool. Siya ang Diyosa, ngunit hindi na siya mukhang isang Diyosa. Nagbago ang kanyang hitsura. Wala na siyang damit. Ang mukha niya na sa una ay medyo maganda, ngayon ay namutla. Ang 8 malalaking binti ng buhok ay nakataas mula sa kanyang likuran upang iangat ang kanyang buong katawan. Isa na siyang higanteng gagamba ng tao. Oh my God! Ano ang bagay na ito? Nagulat lahat ang mga miyembro ng dambana. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1920. Nagulat din ang fairy doctor. Medyo nakaramdam pa siya ng pagkasuklem. Ano ang bagay na ito? Demonyo bang halimaw? I've never seen anything like this at the Flying Eagles Academy, sabi niya habang nakahawak sa braso ni Alex Rockefeller. Wala pa ring nakitang katulad nito si Alex, ngunit isang mensahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Sheer Spider-Woman, isang uri ng napakatalino na nilalang sa Sheer Realm. Maaari itong magkaroon ng katawan ng ibang tao at maging katulad ng tao. Ang posisyon nito sa Sheer Realm ay pangalawa lamang sa female Sheer. Ito ay lubos na nakakalason at mapanghamong harapin. Ang mensaheng ito ay nagmula sa Ultimate Book of Medicine. Maliwanag, nakita na ng mga ninuno ni Alex ang ganitong bagay noon pa man. Bukod dito, nalaman din ni Alex na 2 uri ng tao ang pinakamahusay na makakaharap sa bagay na ito. Ang isa ay isang salamangkero mula sa Holy Sect at ang isa ay isang Buddhist cultivator. Kung hindi, makakapag-regenerate pa rin ang babaeng ito. Mag-iingat ka. Napaka-toxic niya. Pabala ni Alex. Sa sandaling sinabi ito ni Alex, ibinuka ni Sheer ang kanyang bibig at iniluwa ang isang malaki, puting bola ng spider silk sa direksyon ni Uncle Drake. Inunat ni Uncle Drake ang kanyang kamay at itinaas ang isang malaking tipak ng emerald tablet mula sa lupa sa hangin upang harangan ang sutla ng gagamba. Laking gulat niya, ang emerald tablet na hindi bababa sa kalahating metro ang kapal ay talagang pumutok. Keys. Itinagilid ni Uncle Drake ang kanyang katawan para iwasan ang spider silk na tumusok sa tableta. Gayunpaman, ang sutla ng gagamba na ito ay napakakakaiba. May kaunting lason dito. Bagamat iniwasan ni Uncle Drake ang pangunahing pag-atake, ang ilan sa mga nakakalat na kamandag ay nag-spray pa rin sa kanyang balikat. Mabilis nitong natanggal ang manggas niya. Lumitaw ang mapusyaw na berdeng usok. Gayunpaman, walang pakialam si Uncle Drake. Sa halip, nagpatawag siya ng bakal na espada mula sa palasyo ng kanyang isip. Nagiging seryoso na siya. Wala akong pakialam kung ano ka. Dapat kang mamatay. Pinunit ni Uncle Drake ang kanyang manggas at itinaas ang kanyang bakal na espada para sumulong. Ang kanyang katawan ay naging isang anino na figure habang ang isang sinag ng liwanag ay nabuo sa ilalim ng kanyang mga paa. Si Sheer Spider-Woman ay nagpakawala ng nakakaawang sigaw. Ang isang paa ng gagamba niya ay pinutol ng bakal na espada ni Uncle Drake. Marahas na bumulwak ang maitim, pulang dugo at nagmula ito ng itim na enerhiya. Pagkatapos noon, ang kanyang pangalawa at pangatlong paa ay pinutol din. Sa loob ng ilang sandali, ang 8 spider legs na tumubo sa likod ni Sheer Spider-Woman ay pinutol lahat ni Uncle Drake. Siya ay naging ganap na hubad na Diyosa muli. Gayunpaman, ang kanyang hubad na katawan ay napuno na ng dugo. Maganda ba siya? Hindi talaga. Medyo nakakadiri pa nga. Ang kanyang mukha ay naging starfly cold. Tao, makapangyarihan ka, ngunit hindi mo dapat kami ginulo. Babayaran mo ito. Kamatayan ang iyong huling suliranin. Walang pangalawang pagpipilian. Mamamatay ka na. Putulin ang kalokohan at pumunta sa impyerno. Galit na sigaw ni Tito Drake. Muli siyang sumugod bago itinaas ang kanyang kamay gamit ang kanyang espada at ibinaba iyon.
Ang espada ay naglabas ng maliwanag na sinag ng liwanag na umaabot sa 100 metro ang haba. Naglaslas ito pababa mula sa ulo ni Sheer Spider-Woman hanggang sa kanyang paa. Nahati ang buong katawan niya. Gayunpaman, isang kakaibang eksena ang naganap. Matapos mahati ang kanyang katawan, hindi mabilang na mga demonyong gagamba ang gumapang palabas sa kanyang katawan. Sa pagsilip ng malapitan, malalaman ng isa na ang mga demonyong gagamba na ito ay may mga mukha ng tao sa kanilang mga katawan. Ang mga ito ay isang uri ng malademonyong gagamba na may mga mukha ng tao. Parang tinadtad ng talam ang isang garapon na puno ng mga butil ng salamin na nakabukas. Kapag nabasag na ang salamin, magsisimulang gamulong palabas ang mga butil ng salamin sa garapon. Samantala, ang mga demonyong gagamba na ito na may mukha ng tao ay nagmamadaling tumakbo sa lahat ng 4 na direksyon. Ang katawan naman ng Diyosa ay naging walang buhay na balat ng tao. Bilisan mo, tumakbo. Nagsimulang maghiyawan ang mga tao sa shrine. Napaatras din si Alex at ang fairy doctor. Gayunpaman, ang mga nabugbog ng husto ng doktor ng diwata at hindi makabangon sa lupa ay nagdusa. Kumapang sa ibabaw nila ang mga demonyong gagamba na may mukha ng tao para kagatin sila at sipsipin ang kanilang dugo. Sa isang kisap mata, ang mga taong ito ay naging tambak ng mga puting buto. Parang isang ulap ng mga balang ang dumaan. Ito ay masyadong nakakatakot. Pati si Tito Drake ay mabilis na napaatras. Medyo hindi niya alam kung paano niya haharapin ang problemang ito. Kabanata 1921. Nakakaawa at tuloy-tuloy na hiyawan ang maririnig mula sa Higurashi Shrine. Nakita ni Alex Rockefeller ang isang malademonyong gagamba na sumunggab kay Aurelius Augustus salamat sa pagtakbo niya ng bahagyang mas mabagal. Pumawon kaagad ang gagamba sa kanyang balat. Sa sumunod na segundo, naawa si Aurelius at bumagsak sa lupa. Kagad pagkatapos noon, hindi mabilang na mga demonyong gagamba ang dumagsa sa kanya. Tumakbo ka. Tulong. May magliligtas ba sa atin? Isang grupo ng mga Hapones ang tumakas habang umiiyak ng malakas. Napakalakas ng kanilang mga boses na kahit ang mga tao sa paanan ng bundok ay naririnig sila. Samantala, dahil inalis ni Uncle Drake ang kanyang kahangahangang aura at ang kanyang espiritual na panggigipit, naramdaman ng mga tao sa paanan ng bundok ang panghihina ng presyon sa kanilang mga katawan. Sa katunayan, wala na ito. Pagkatapos nito, nagsimulang umakyat ang mga tao sa bundok upang tingnan kung ano ang eksaktong nangyayari sa Higurashi Shrine. Nagresulta ito sa isang malagim na insidente. Bago pa man makapasok ang mga taong ito sa pangunahing pasukan ng dambana, nakita nila ang isang grupo ng mga demonyong gagamba na may mga lahi ng tao na nagmamadaling lumabas. Hindi sila nakapag-react sa oras bago sila sinunggaban ng mga demonyong gagamba at nilunod sila. Ang mga bangkay ng mga nilamon na tao ay naglalabas ng mga bugzone ng itim na enerhiya na umiikot sa hangin sa itaas ng dambana. Napansin ni Alex na mas matindi ang pag-vibrate ng Soul Collection Coffin. Samantala, ang mga demonyong gagamba na lumamon sa laman ng tao ay nakaranas ng matinding pagbabago sa kanilang aura. Ang kanilang mga katawan ay naglabas ng kakaibang enerhiya. Kasabay nito, isang pamilya ng 3 ang nakarating sa Higurashi Shrine. Sila ay walang iba kundi si Clara Beck at ang kanyang mga magulang. Pagdating pa lang nila sa pasukan ng dambana, nakita nila ang nasa harapan nila na nilamon ng grupo ng mga demonyong gagamba na may mukha ng tao. Ngunit ang pinakamahalaga, nakilala nila ang taong iyon bilang isa sa kanilang mga kapitbahay sa parehong gusali. Nagkwentuhan pa sila habang paakyat ng bundok. Sa huli, narinig nila itong umiiyak ng nakakaawa. Halos 2 segundo ang lumipas bago tuluyang nawala ang boses niya. Balasahin. Nang maghiwa-hiwalay ang mga demonyong gagamba, nakita nila ang kanyang hubad na kalansay. Takot na sigaw ng ina ni Clara. Marahas na nanginginig ang kanyang mga paa at halos maiihina niya ang sarili. Si Clara at ang kanyang ama ay wala sa anumang mas mahusay na kalagayan. Nakakitang mga demonyong gagamba sa mga hiyawan na agad na tumalon para sugurin silang 3. Arg! Tapos na tayo. Nang makita ni Clara ang malaking grupo ng mga demonyong gagamba na tumatalon, may naisip siyang ideya.
Naiisip niya ang kalansay sa lupa at alam niyang tapos na ang kanyang buhay. Malapit na siyang maging isang tumpok ng mga puting buto. Siya rin, instinctually, nagsimulang sumigaw habang tinatakpan niya ang kanyang mukha. Balasahin. Sa sandaling iyon, bigla niyang naramdaman na gumaan ang kanyang katawan. Siya ay itinaas mula sa lupa. Isang malakas na braso ang bumuhat sa kanya. Nang imulat ni Clara ang kanyang mga mata, nakita niya ang mukha ni Alex. Iniligtas siya ni Alex sa takdang panahon. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng matinding kaba na gusto niyang umiyak. Gayunpaman, mabilis niyang naisip ang kanyang mga magulang. Alex, magulang ko. Iligtas mo ang aking mga magulang. Nandyan sila. Walang kamalay-malay na tumingin sa ibaba si Clara. Sa huli, nakita niya ang ilang tao na nilalamon ng mga demonyong gagamba na may mukha ng tao. Hindi na niya makilala ang mga ito sa kanilang mga mukha. Noong una, inakala ni Clara na mga magulang niya iyon. Nagsimula siyang umiyak ng malungkot. Clara, nandito na tayo. Hindi tayo patay. Noon narinig ni Clara ang boses ng kanyang ina. Paglingon niya ay nakita niyang buhay pa ang kanyang mga magulang. Ang isa sa kanila ay karga-karga ni Alex sa kabilang braso, habang ang isa naman ay karga-karga ng figure ng isang semi-blurred na babae. Ang semi-blurred na babaeng iyon ay natural na si Maiko Chiba. Nakahinga ng maluwag si Clara. Gayunpaman, nang tingnan niya ang eksenang parang Sheffield, sa totoo lang ay hindi niya ito matanggap. Namutla ang buong mukha niya. Para siyang tinamaan ng kidlat. Puno ng takot ang mga mata niya habang nakatingin kay Alex. Alex, mga ordinaryong tao iyon. Pwede. Kaya mo ba silang palayain? Huwag mo silang patayin, please. Akala ni Clara ay pinakawalan ni Alex at ng dalawa pa ang mga demonyong gagamba na may mukha ng tao doon. May na-misunderstood ka ba? Matray na tanong ni Alex. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay pumapalibot sa hangin. Pagkatapos nito, sinisingil niya pababa at dinala sila sa lupa. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1922. Inihagis din ni Maiko Chiba ang ina ni Clara Beck sa lupa. Sa aura ni Uncle Drake at Fairy Doctor sa paligid, ang mga demonyong gagamba na may mukha ng tao ay hindi nang ahas na lumapit. Guro, ano ang bagay na ito? Nakaramdam din ng kakaiba si Maiko. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong uri ng gagamba. Sheer Spider-Woman. Sabi ni Alex Rockefeller. Nakikilala mo ba ito? Tanong ni Fairy Doctor. Nabasa ko na ito dati. Napakahirap harapin, sabi ni Alex. Nilainggan ni Alex si Uncle Drake. Tito Drake, makamandag ang bagay na ito. Nalason ka kanina. Hayaan mo akong gamutin ang sugat mo. Ang laso ni Sheer Spider-Woman ay mas madaling harapin kaysa sa laso na nagpahirap kay Jade Benmore. At saka, medyo naapektuhan lang ang balikat ni Uncle Drake at hindi naman ito big deal. Inilagay ni Alex ang dalawang Zarbeco talisman sa balikat ni Uncle Drake bago inilabas ang mga lason. Sa wakas ay kumalma ang ina ni Clara. Ano ang Sheer Spider-Woman? Nauutal na tanong niya. Walang sumagot sa kanya, ngunit sinagot ni Sheer Spider-Woman ang kanyang tanong. Iyon ay dahil limitado lamang ang bilang ng mga tao na umakyat sa bundok. Matapos marinig ang napakaraming hiyawan, ang mga tao sa likod ay hindi maglakas loob na patuloy na umakyat sa bundok. Ito ay lalo na ang kaso para sa iilan na mabilis na nakatakas. Matapos masaksihan ng iba na nilalamon ng mga demonyong gagamba at sa kabutihang palad ay nakatakas, ipinakalat ng mga taong ito ang balita. Nagsimulang tumakbo palayo ang mga tao habang sila ay nagsisisigaw. Samantala, ang mga demonyong gagamba na ito na may mga mukha ng tao ay aktwal na mga bahagi ng Sheer Spider-Woman. Hindi sila makalayo. Di nagtagal nang walang anumang target na natitira, sila ay muling nagpangkat. Balasahin. Isang bagong Sheer Spider-Woman ang lumitaw sa harap ng lahat. Dahil sa isang babaeng katawan, mayroon siyang 8 malalaking paa. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay tila ibang-iba sa Diyosa noon.
Napakahaba nito at may mga kakaibang pattern sa kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay manipis at mahaba ngunit mayroon silang mga patayo madilaw berdeng mga pupil. The Asterisk Man. The Asterisk Man. Ano ito? Bulalas ng ama ni Clara. Halos matakot siya sa katinoan. Tao, nasaktan mo talaga ako. Mamamatay kayong lahat. Malamig na umalangaw-ngaw si Sheer Spider-Woman. Itinaas ni Uncle Drake ang kanyang bakal na espada. Ibig sabihin ba nito ay napatay mo si Aoda Sasaki? Ikaw ay mula sa Izanami Shrine. Oh, I'm sorry. Ako ay nagkamali. Hindi ka tao. Ako ay isang Diyos. Sumigaw si Sheer Spider-Woman. Habang tumatawa siya ay tumaas ang kahangahangang aura sa kanyang katawan. Napuno ng enerhiya ng dugo ang buong dambana. Mas malakas pa ang imposing aura kaysa kanina. Mukhang kailangan kong seryosohin ito. Bamantong hininga si Tito Drake. Sa sumunod na segundo, nagsimula siyang kumanta sa wika ng lahi ng dragon. Boom! Tarat-tarat! Ang kanyang kamiseta ay sumabog at siya ay naging isang gwapo, mahabang buhok na lalaki muli. Pinahaba niya ang kanyang bakal na espada. Pamatay! Sumigaw siya. Nagulat si Clara at ang kanyang pamilya. Ang taong ito ay dumaan sa isang napakalaking pagbabago. Malinaw na siya ay isang payat na matandang lalaki kanina, ngunit siya talaga ay naging isang napakagwapong lalaki ng biglaan. Ito ay halos hindi ka panipaniwala. Pagkatapos ng pagbabago, ang mga kakayahan ni Uncle Drake ay tumaas ng malaki. Skyward Dragon Sword, Void Slash. Matapos iguhit ang kanyang espada, nagbago ang kulay ng langit. Ang lahat ng mga bituin sa langit ay naging madilim at saan man itinuro ng espadang bakal, ang buong lugar ay naging walang katapusang kawalan. Naramdaman ni Sheer Spider-Woman ang kanyang walang katapusang hangarin na pumatay. Nang makitang hindi tama ang sitwasyon, gusto niyang mabilis na makatakas. Gayunpaman, huli na. Balasahin. Inampes siya ni Uncle Drake mula sa balikat diretso sa tiyan. Nahati sa kalahati ang kanyang katawan. Si Sheer Spider-Woman ay umiyak sa sakit ngunit hindi pa siya patay. Gusto mong makita si Aoda Sasaki, hindi ba? Ayon sa gusto mo. Nagpakawala siya ng nakakabinging dagandong na may mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha. Boom! Tarat-tarat! Mula sa kailaliman ng dambana, isang sinag ng espada ang umabot sa langit. Kabanata 1923. Ang kahangahangang aura mula sa espada ay tumagos sa mga ulap. Sa madilim na kalangitan sa itaas ng Mount Higurashi, talagang lumitaw ang malalaking tuldok ng mga sinag ng dugo. Ang mga sinag ng dugo na ito pagkatapos ay natipon upang bumuo ng mga ulap ng dugo at tinina ang kalahati ng kalangitan sa isang kulay dugo na kulay. Ang isang siksik hindi matutunaw, madugong aura ay nagsimulang lumabas mula sa mga ulap ng dugo. Badam! 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 Hindi na kinaya ni Clara Beck at ng kanyang pamilya ang malakas, kahangahangang aura. Lumuhad silang lahat sa lupa. Samantala, ang madugong aura ay naging sanhi pa ng kanilang pagsusuka ng hindi mapigilan. Ano ang nangyayari? Takot na tanong ni Fairy Doctor. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kahangahangang aura mula sa kanyang stepbrother. Naging malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Uncle Drake. Hindi ito maaaring si Aoda Sasaki, tama ba? Tumawa ng malakas si Sheer Spider-Woman. Siya si Aoda Sasaki. Hindi mo ba siya gustong makita? Ngayon, nandito na siya. Boom! Tarat-tarat. Isang malakas na pagsabog ang narinig niya nang matapos siyang magsalita. Nasira ang pangunahing gusali ng Higurashi Shrine mula sa gitna. Isang figure ng tao na parang espada. Ang taong ito ay naniningil ng hanggang 1,000 metro sa himpapawid at nag-hover doon. Sa ilalim ng maliwanag na madugong liwanag, makikita ni Alex Rockefeller ang taong ito na may maitim na buhok at ang kanyang buong mukha ay kumikinang na may pulang ilaw. Walang katapusang enerhiya ng dugo ang pumilibot sa kanyang katawan. Mukha siyang nakabukang dugong espada. Ito ang aura ni Bloodshear. Natigilan si Alex. Samantala, ang Soul Collection Coffee na walang tigil sa pag-vibrate sa palasyo ng kanyang isip ay nag-vibrate na ngayon sa mas mataas na frequency.
Pakiramdam ko ay lalabas ito sa kanya anumang oras. Dagendong. Isang malakas na dagendong ang pinakawalan ng nasa himpapawid. Ang dumadagendong na parang kulog na tunog ay hindi lamang maririnig sa Mount Higurashi, ngunit kahit na ang mga tao sa loob ng 100 milyang radius ay naririnig ang malakas na dagendong. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga tao sa Japan ang nagising sa dagendong na ito. Ano ang tunog na iyon? Anong nangyari? Nakatakas ba ang isang mabangis na hayop? Diyos ko! Masyadong nakakatakot ito. Pagkatapos noon, marami ang nakamoy ng sobrang masangsang, madugong pabango. Nagmula ito sa mga ulap ng dugo sa kalangitan. Bumalik sa Higurashi Shrine, nakasimangot si Uncle Drake. Maaaring sinapian si Aoda Sasaki ng isang nakakatakot. Marahil ang kanyang katawan ay inagaw mula sa kanya. Ito ang Bloodshear, sabi ni Alex. Napatingin si Tito Drake kay Alex. Bagamat kakaiba si Uncle Drake na mukhang maraming bagay ang alam ni Alex, hindi siya nagtanong ng anuman. Ngayon, si Uncle Drake ay puno ng hangarin sa labanan. Ang kanyang mahabang buhok ay lumipad habang nakatingala kay Aoda Sasaki. Dahil sa uhaw sa dugo na nag-aapoy kay Uncle Drake, agad siyang sumugod. Napatingin si Aoda kay Uncle Drake. Sa sumunod na sandali, ang katawan ni Aoda ay naging madugong espada. Bumaba ito mula sa langit at naglaslas pababa. Sa sandaling iyon, tila nagyelo ang langit at lupa sa kinalalagyan. Si Aoda ang numero 1 eskremedor sa Japan sa loob ng ilang dekada na ngayon. Siya ay may napakahusay na master ng kendo at maging si Uncle Drake ay nag-iingat sa kanyang espada. Ngayon, ang kanyang katawan ay talagang sumanib sa isang dagwang espada. Ito rin ay kendo. Ito ang uri ng kendo na naintindihan ni Aoda. Malakas na sigaw ni Tito Drake. With a swing of hand, tinulak niya si Alex and the rest sa malayo. Pagkatapos ay tinapakan ni Uncle Drake ang kanyang paa at umawit ng kung ano sa wikang dragon. Lumitaw pa sa likod niya ang mga gintong buhit na dragon. Omnilash. Boom. Tarat-tarat. Ang kanilang mga katawan at mga anino ay magkakaugnay. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1924. Si Aoda Sasaki ay buong pagmamalaki na 10 metro sa itaas ng lupa, ngunit si Uncle Drake ay umatras ng ilang dosenang metro ang layo. Isang mahaba at malalim na sugat ng espada ang lumitaw sa harap ng kanyang dibdib. Umagos ang sariwang dugo mula sa sugat. Untik nang mapatay si Uncle Drake sa isang sword slash. Matandang kaibigan, hindi ka nakarapat-dapat na kalaban ko, sabi ni Aoda. Hindi ka na Aoda Sasaki, sagot ni Uncle Drake habang nakatingin sa sugat niya sa espada. Umiling si Aoda. Ako pa rin, ngunit mas malakas. Aking matandang kaibigan, dapat mong malaman na ang kaharian na ito ay limitado ng makamundong mga tuntunin. Ang mga pagkakataong gawin ang susunod na hakbang ay malapit sa zero. 20 taon na akong naglilinang ng hiwalay, ngunit hindi pa rin ako bumuti. Ngunit ngayon, madali akong makagawa ng isang pambihirang tagumpay. Matandang kaibigan, bakit hindi mo ako hayaang pangunahan ka sa pagsali sa aking hanay? Maging isang void-shattering expert sa akin. Lumitaw ang mga guhit ng dragon sa paligid ng sugat ni Uncle Drake. Hindi nagtagal, gumaling ang kanyang sugat. Pagkatapos kumanta ng isang lihim na spell, muling nagbago ang kahangahangang aura ni Uncle Drake. Natakpe ng mga guhit ng dragon ang buong katawan niya. Sa katunayan, ang kanyang buong katawan ay nagbabago at siya ay tumatangkad. Umalis. Sigaw ni Uncle Drake kay Alex Rockefeller at sa iba pa. Napatingin si Alex kay Uncle Drake na may gulat na ekspresyon. Nagulat si Alex na sa kabila ng pagiging malakas ni Uncle Drake, mayroon pa rin siyang natatagong kakayahan. Saang yugto ng cultivation talaga si Uncle Drake? Sa wakas, nalaman ni Alex ang katotohanan. Inubos na ni Uncle Drake ang esensya ng dugo niya. Sinusunog niya ang kanyang puwersa sa buhay upang mapahusay ang kanyang sariling mga kakayahan. Ito ay katulad ng pag-aalay ng sarili niyang buhay. Hindi niya gagawin ang ganoong bagay kung mayroon siyang pagpipilian. Naging seryoso na ang mga pangyayari.
Gayunpaman ang mga kakayahan ni Uncle Drake ay talagang naging mas malakas ngayon. Nasa tuktok siya ng Tribulation Crossing. Ulalas ni Fairy Doctor sa malapit. Napakalapit na ni Uncle Drake kay Void Shattering. Kailangan na lang niya ng isang paghinto para i-invoke ang Lightning Tribulation. Kapag nagtagumpay siya, maaabot niya ang yugto ng Immortalization. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nagsimulang magsalita si Aoda. Tugatog ng Tribulation Crossing. Matandang kaibigan, paano kung maabot mo ang estadong ito ng napakabilis sa pamamagitan ng pag-ubos ng iyong sariling buhay? Dapat mong malaman na hindi ako lumalaban sa sarili ko. Kumagulol. Sa sandaling iyon, isang malakas na alulong ang maririnig sa kalangitan. Ang mga itim na anino ay tumagos sa mga ulap ng dugo. 1, 2, 7, 8, 9. May kabuoang 9. Samantala, ang 9 na taong ito ay natatakpan din ng ambon ng dugo at tulad ni Aoda, na paliligiran ng demonyong enerhiya. Tererat, tererat. Boom, boom, boom. Ang bawat isa sa kanila ay huminto sa tabi ni Aoda, lahat ay nagmumula sa napakalaking airwaves na umaaligid sa hangin. Sa sandaling iyon, ang mga ulap ng dugo sa kalangitan ay naging mas makapal. Isang walang katapusang madugong aura ang bumalot sa maliit na bansa ng Japan na parang laso na ambon. Tumawa ng malakas si Sheer Spider-Woman. Tao, sa tingin mo ba iisa lang ang Aoda Sasaki? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang mga banal na Panginoon mula sa 10 pinakamalaking dambana sa Japan ay pawang miyembro ng tribo ng Shira. Sa lalong madaling panahon, ang tribo ng Shira ay makakabalik sa mundong ito. Pagdating ng panahon, ang mga tao ang magiging baboy na pinapakain natin. Kahaha. Sakto naman. Kaha. Kahaha. Ang boses ng isang babae ay parang nagmumula sa itaas ng mga ulap. Hindi ko inaasahan na makakabangga kita dito, Alex Rockefeller. Sa tingin mo ba ito ang baluktot na kapalaran sa pagitan natin? Hindi kita hinanap ngunit ikaw ay nagpakita sa iyong sarili. Hindi ba't napakasarap mabuhay? Nakita ni Alex na pamilyar ang boses. Siya ay walang iba kundi si Carol Rockefeller. Nakasuot siya ng pulang damit habang nakahover siya sa gitna ng mga ulap ng dugo. Ang kanyang mahabang buhok ay lumutang patayo na parang isang demonyong diyosa. Sino siya? Tak ang tanong ni Fairy Doctor. Dati ko siyang pinsan. Sa sandaling sinabi ito ni Alex, lahat kasama sina Aoda at Sheer Spider-Woman ay yumuko kay Carol ng may paggalang. Maligayang pagdating, Divine Envoy. Naging malamig ang tingin ni Alex. Hindi niya akalain na makakamit ni Carol ang ganoong kataas na katayuan sa loob ng ilang buwan. Ano nga ba ang pinagdaanan niya? Marahang iwinagayway ni Carol ang kanyang kamay. Patayin sila. Oh, tama. Haharapin ko ang binatang iyon ng mag-isa. Kabanata 1925. Bilisin mo at umalis ka na. Sabi ni Uncle Drake gamit ang mental voice transmission. Kinuha niya ang exorcism bell at ibinigay kay Fairy Doctor. Ang exorcism bell ay isang kayamanan na nangangailangan ng bloodline ng isang miyembro ng Exorcist Dragons. Kahit na si Uncle Drake ang Dragon Guardian, hindi niya ito ma-activate. Pumunta sa Izanami Shrine at iligtas ang Dragon Lord. Umaasa ako sa inyo. Kung hindi ito gagana, mangyaring protektahan si Freya Mayer para sa akin. Alam ni Uncle Drake na hindi niya maiiwasan ang trahedya ngayon. Ang bawat nailigtas na buhay ay binibilang. Sinimulan niyang sunugin ang kanyang puwersa sa buhay. Sa katunayan, ang malaking halaga nito ay sinusunog. Tito Drake. Namula ang mga mata ni Fairy Doctor sa gulat. Umalis. Balasahin. Gayunpaman, isang shadow figure ang kumikislap na nakakatakot at direktang lumitaw sa likod ni Alex Rockefeller at ng iba pa na humaharang sa kanilang ruta ng pagtakas. Instant teleportation. Ito ay walang iba kundi si Carol Rockefeller. Sa tingin mo makakatakas ka pa ngayon? Tanong ni Carol. Parang sinaunang reyna, ang pulang damit sa kanya ay 12 ng metro ang haba. Sa oras na iyon, ang antas ng kanyang enerhiya ay ganap na naiiba mula sa dati.
Ang kanyang mga mag-aaral ay may mga marka ng demonyo ng tribo ng Shira, ngunit hindi tulad ng iba na sinapian ng Blood Shira, tila hindi siya napuno ng anumang apoy. Mukha siyang ordinaryong tao. Alex, talagang nagulat ako sa kung gaano kalayo ang narating mo. Pinamaliit kita noon. Siguro dapat bigyan kita ng pagkakataon. Maging alipin ko at hindi kita papatayin. Sabi ni Carol. Napapikit si Alex habang nanginginig ang labi. Sinisikap niyang manatiling matyaga. Iyon ay dahil ang Soul Collection Coffin sa kanyang palasyo ng isip ay hindi na mapipigilan pa. Nag-iingay ang buong palasyo ng isip niya. Carol, may tanong ako sa'yo. Mayroon ka bang gamot para sa laso na ginamit ng iyong ina sa Long Beach? Tanong ni Alex. Sandaling natigilan si Carol. Tama na gusto mo. Lumuhod at baka pag-isipan kong ibigay ito sa iyo. Natutuwa akong mayroon ka. Sabi ni Alex. Samantala, lumalakas ang kahangahangang aura ni Uncle Drake. Sa katunayan, nalampasan pa nito ang Peak Tribulation Crossing. Atake. Sigaw ni Sheer Spider-Woman. Isang malaking labanan ang nagsimula sa isang iglap. Dagendom. Galit na sigaw ni Tito Drake. Lumitaw sa likuran niya ang mga anino ng mga sinaunang dragon. Bawat isa sa kanila ay may hawak na espada at nakipaglaban sa 10 banal na Panginoon mula sa Japan. Tinawakan ni Fairy Doctor ang kanyang Demon Tower Prison at agad itong ginamit para bitag si Sheer Spider-Woman. Samantala, ginalaw ni Carol ang kanyang mga daliri at nagpatawag ng mga sinulid ng dugo. Isang demonyong marka ang nabuo sa dulo ng kanyang makatarungang daliri at dahan-dahan niya itong itinutok sa noo ni Alex. Sa sandaling iyon, ang buong kalangitan ay nagdilim at ang lahat ay tila huminto sa paggalaw. Sa sandaling iyon, pilit na binuksan ni Alex ang kanyang mga mata. Isang gintong liwanag ang lumabas mula sa loob habang idiniin niya ang kanyang kamay sa kanyang spiritual pressure point. Arg! Inapakan niya ang paa niya at sumigaw ng malakas. Iyak iyon ng sakit. Banal na kapangyarihan, kunin mo ito. May lumitaw na black hole sa noo ni Alex. Lumapit si Alex at may kinuha bago ito kinaladkad palabas. Ito ay isang malamig na kabaong. Ito ay walang iba kundi ang Soul Collection Coffin. Whoosh, whoosh. Nang pilit na kinaladkad ni Alex ang Soul Collection Coffin palabas ng kanyang isip na palasyo, nagbago ang kulay ng langit at ang mga ulap ng dugo ay nanginig. Nanlamig ang mga mata ni Carol at nanlamig din ang daliri niyang nakaturo kay Alex. Soul Collection Coffin. Napaatras siya sa gulat. Samantala, si Clara Beck at ang kanyang pamilya ay nasa lupa pa rin at hindi na makabangon pagkatapos nilang mahulog. Natigilan silang lahat nang makitang kinaladkad ni Alex ang isang kabaong mula sa kanyang noo. Isa ba siyang normal na tao? To be honest, hindi alam ni Alex kung makakatulong sa ngayon ang pagkuha ng Soul Collection Coffin. Gayunpaman, narinig niya ang mga hangarin ng Soul Collection Coffin. Gusto nitong lumabas at gusto nitong lumaban. Kumalat ang enerhiya ng yin mula sa buong kabaong. May 9 na kadena na nakakabit sa selyo ng kabaong. Gayunpaman, talagang nagmula sa loob ang isang vibrating sound. Ano ang nasa loob? Boom! Tarat-tarat! Sa kasalukuyan, hindi makalaban ni Uncle Drake ang 10 banal na Panginoon ng dambana na nagtutulungan. Ang kanyang katawan ay bumagsak pababa, nagkataong lumapag sa Soul Collection Coffin. Basag. Ang selyo na nakakabit sa isa sa mga tanikala ay talagang lumuwag. Pagkatapos nito, ang pangalawa, ang pangatlo. Tumigil ang lahat sa paggalaw, gustong makita kung ano nga ba ang nasa loob ng kabaong na ito. Si Carol lang ang nagbago ng husto sa ekspresyon. Parang may naramdaman siya. Umalis. Sigaw niya. Siya ang unang umatras pataas sa mga ulap ng dugo. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1926. Gayunpaman, ang isa sa mga kadena na nakakabit sa Soul Collection Coffin ay malakas na bumaril at humaplos sa bukong-bukong ni Carol Rockefeller. Ginawang kutsilyo ni Carol ang kanyang kamay. Klang, klang, klang. Inampes niya ang mga tanikala, ngunit ang tila lumang mga tanikala ay hindi na maputol.
Boom! Tarat-tarat! Ang mga kadena ay nag-vibrate at itinapon ang kanilang mga sarili kay Carol ng direkta sa lupa. Nagulat ang lahat. Samantala, ang buong takip ng Soul Collection coffin ay nabuksan. Isang Buddhist na kanta ang maririnig mula sa loob. Ang nakakatakot na kabaong ay talagang tumutugtog ng isang Buddhist na kanta. Anong uri ng konsepto ito? Walang nakakita ng ganito. Ang mas kitawa-tawa ay ang katotohanan na ang kabaong ngayon ay nagbuga ng gintong liwanag. Ang isang monghe sa kalaunan ay bumangon mula sa loob. May naalala kagad si Alex nang makita niya ang monghe. Hindi ba ito ang Pindola Arhat na sumunod kay Saitagarbha sa panahon ng mahusay na labanan sa Kala Temple mula sa mga alaala ni Saitagarbha? Siya ay talagang nakakulong sa Soul Collection coffin at hindi siya namatay. At saka, niregaluhan pa siya ni Saitagarbha kay Alex. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Napahiga si Carol sa kanyang mga paa sa lupa bago napagtanto na hindi niya talaga maalis ang mga tanikala sa kanyang bukong-bukong. Patayin siya. Patayin ang monghe na ito. Sigaw niya. Ang 10 Divine Lords mula sa Japanese shrine ay agad na sumugod sa Pindola Arhat. Namo Amitabha. Ibinuka ng Pindola Arhat ang kanyang bibig at bamulong ng isang Buddhist chant. Lumipad siya sa ere nang walang sinasabi o gumagalaw. Kamukha niya ang Immovable Lord. Nang magtulungan ang 10 banal na Panginoon sa pag-atake, talagang hindi nila siya nagawang saktan. Sa sumunod na segundo, binuksan ng Pindola Arhat ang kanyang mga mata. Pulang-pula ang kanyang mga mata. Biglang napuno ang langit ng isang pagpatay na layunin. Handa siyang makipaglaban. Boom! Tarat-tarat! Sinuntok niya ang isa sa mga banal na Panginoon. Biglang sumabog ang Divine Lord na iyon, naging bola ng ambon ng dugo. Ang kanyang kaluluwa pagkatapos ay hinihigop sa Soul Collection coffin. Kagad pagkatapos noon, ang pangalawa, ang pangatlo. Ang mga banal na Panginoon na ito na na-corner kay Uncle Drake ay hindi katugma sa Pindola Arhat na ito. Tererat, tererat. Boom! 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 Tererat, tererat. Boom! 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 Sunod-sunod na sumabog ang mga Divine Lords. Ang panghuling banal na Panginoon, si Aodo Sasaki, ay sumalakay gamit ang isang malakas na slash. Lumilipad pababa ang kanyang espada, ngunit ginamit pa rin ng Pindola Arhat ang kanyang kamao para sumuntok sa espada. Basag. Nadurog ang dugong espada at lumabas ang kaluluwa ni Aoda. Puno ng takot ang mukha niya. Ang mga sinag ng dugo ay bumuhos mula sa loob ng kanyang kaluluwa. Iyon ang espiritu ni Bloodshear. Tila hindi siya makapaniwala at nag-aatubili siyang aminin ang pagkatalo. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon siya ay hinihigop ng Soul Collection coffin. Sa puntong ito, bumagsak ang 10 banal na Panginoon na nagdulot ng malalaking pagbabago sa kapaligiran ng Japan. Si Carol na lang ang natitira. Inayla siya ng Pindola Arhat. Wala siyang sinabing walang kabuluhan. Walang iba kundi pagpatay na hangarin sa kanyang mga mata. Boom! Tarat-tarat. Sinuntok din siya. Ito ay simple at direkta. Naputol ang ulo ni Carol dahil sa suntok. Patay na siya. Nagkatinginan si Alex at ang iba, lahat ay natulala sa kinalabasan. Masyadong makapangyarihan ang taong ito. Ano ang kanyang yugto ng paglilinang? Samantala, isang pulang ilaw ang lumabas sa ibabaw ng bangkay ni Carol. Agad itong tumagos sa mga ulap ng dugo. Alex Rockefeller, hindi pa ako patay. Babalik ako para maghiganti. Maririnig ang bahagyang nanginginig na boses ni Carol. Napatingin si Alex sa mga ulap ng dugo na mabilis na naglaho habang nakakunot ang noo niya. Sa sandaling iyon, nagsimulang maglakad ang Pindola Arhat patungo kay Alex, hindi nalalayo ang kanyang mga mata na duguan kay Alex. Kabanata 1927. Matanda. Nakaramdam ng kaunting kaba si Alex Rockefeller mula sa pagkakatitig ng Pindola Arhat. Higit sa lahat, ito ay dahil ang Pindola Arhat ay masyadong malakas. Ang kanyang mga kakayahan ay halos hindi masasaktan. Hindi nakayanan ni Uncle Drake ang kahit isang suntok mula sa Pindola Arhat sa kabila ng pagsunog ng sariling puwersa ng buhay.
Kung pamitik lang ng daliri ang Pindola Arhat, malamang mapatay din si Alex. Hindi pa humuhupa ang hangarin na pumatay ng Pindola Arhat. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig upang bamulong ng isang Buddhist chant. Amitabha. Dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata niyang duguan. Ang walang katapusang pagpatay na layunin ay agad na nawala. Gayunpaman, iniabot niya ang isang daliri at tinapik ang noo ni Alex. Isang banal na kaisipan ang pumasok sa isip ni Alex. Sa susunod na sandali, ang Pindola Arhat ay napaatras. Yumuko pa talaga siya kay Alex bago sumampa sa ere. Pabilis ng pabilis ang kanyang paggalaw at sa huli, naging isang sinag ng gininto ang liwanag bago sumingil sa kalangitan sa gabi na wala nang walang bakas. Samantala, tahimik na nakatayo si Alex. Nang pumasok ang kanyang kamalayan sa kanyang gininto ang kaibuturan, siya ay napatulala. Nang tinapik ng Pindola Arhat si Alex kanina, pinasok niya ang wishing power sa kanyang golden core. Bukod dito, tuwirang binago niya ang kapangyarihang hiling sa banal na kapangyarihan. Pagkatapos ng pagbabagong anyo, ito ay naging epiko. Ang banal na kapangyarihan ni Alex ay naging 100 beses na mas malakas kaysa sa banal na kapangyarihang binago ni Jade Benmore. Matapos gamitin ang kanyang divine sense upang suriin ang kanyang sarili, natuklasan ni Alex na isang banal na lawa ang nabuo sa kanyang gininto ang core. Mayroong hindi bababa sa 2 hanggang 3 milyong punto ng banal na kapangyarihan doon. Maaari niyang gamitin ang Persephone's Folly Bridge 2 o 3 beses. Noon sa wakas ay naunawaan ni Alex na ang banal na kapangyarihan na binago mula sa kapangyarihan ng pagnanais ay katulad ng kapangyarihan ng pananampalataya. Gayunpaman, ang banal na kapangyarihan ay mas nakakatakot kaysa sa pananampalataya. Maaaring manahin ang wishing power ni Alex. Dati, nakapagbigay sa kanya si Jade ng ilang daang libong puntos ng divine power dahil personal niyang taglay ang pananampalataya at wish power ng ibang tao. Si Jade ang commander ng Flying Eagles at hindi mabilang na mga estudyante sa Flying Eagles Academy ang naniwala sa kanya. Maraming tao ang minsang nagnanais na maakay niya ang Flying Eagles sa tagumpay sa bawat laban. Kapag nailipat na ni Jade ang kanyang wish power kay Alex, mamanahin niya ang lahat ng wishing power na pag-aari ni Jade, na siyang wishing power din mula sa mga may pananampalataya kay Jade at umaasa sa kanya. Ito ay masyadong hindi kapani-paniwala. Gaano katagal na buhay ang Pindola Arhat? Pangalawa lamang sa Buddha, siya ay nagtataglay ng higit na pananampalataya at nagnanais na kapangyarihan. Kaya naman, naibigay niya kay Alex ang napakalaking halaga ng banal na kapangyarihan. Higit pa rito, nag-iwan din ng mensahe ang Pindola Arhat kay Alex. Napakaraming impormasyon na may kaugnayan sa pagtaas at pagbagsak ng Buddhist realm. Gayon din, tinuruan si Alex na gamitin ang Soul Collection Coffin. Hindi lamang maaaring gamitin ang Soul Collection Coffin upang magtipon ng mga kaluluwa, ngunit maaari rin itong mapahusay ang kapangyarihan ng kaluluwa ng taong nagmamay-ari nito. Ito ay isang mahusay na sandata laban sa tribo ng Shira. Sa wakas, ang Pindola Arhat ay nagsabi kay Alex na siya mismo ay kailangang magtungo sa wasak na Buddhist realm. Pagkatapos noon, makakabalik na siya at makakasama si Alex. Si Richit Asteris. Alex. Tinulak ni Fairy Doctor si Alex. Makalipas ang ilang segundo, bumalik ang subconscious ni Alex. Napakurap siya. Ay, Don. Anong problema? Ayos ka lang. Tanong ni Fairy Doctor. Ayos lang ako. Sagot ni Alex. Lumapit siya at inilagay ang Soul Collection Coffin. Pagkatapos naalala niya na Nolason si Master Jade. Tumarami rin ang bilang ng mga taong Nolason sa Long Beach. Mabilis na lumapit si Alex sa bangkay ni Carol Rockefeller upang hanapin ang lunas na maaaring umiral. Sa kabutihang palad, ang Pindola Arhat ay hindi direktang naging sanhi ng kanyang katawan na sumabog. Kung hindi, wala nang paraan si Alex para maghanap ng mga bagay sa kanyang katawan. Sa wakas, tinanggal ni Alex ang isang pulang singsing sa daliri ni Carol. May pulang hiya sa singsing. May ilang kakaibang letra na nakaukit sa inner circle ng ring, ngunit hindi nakilala ni Alex ang alinman sa mga ito. Ito ay isang special na singsing.
Pagkatapos mag-scan gamit ang kanyang banal na kahulugan, nakita ni Alex na may malaking espasyo sa loob. Ito ay higit sa 10 beses na mas malaki kaysa sa special na singsing sa kanyang kamay. Well, walang maraming bagay sa loob. Bukod sa ilang gamit para sa pang-araw-araw na gamit, may ilang bote ng dugo sa sulok. Dugo. Nag-vibrate ang puso ni Alex. Agad niyang kinuha ang isa sa mga bote. Hindi nagtagal, napatunayan niya na ito ang tunay na pinagmulan ng lason. Ito rin ang lunas. Matapos makuha ang bagay na ito, nakaramdam si Alex ng malaking ginhawa sa kanyang puso. Bang! Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1928. Bumagsak na pala si Uncle Drake sa lupa. Tito Drake. Pulalas ni Fairy Doctor. Mukhang mas matanda pa ngayon si Uncle Drake kaysa dati. Matapos ubusin ang sobrang lakas ng kanyang buhay, siya ngayon ay tila nang hina na maaaring mamatay siya anumang oras. Mabilis na kumuha ng ilang table tasks si Alex Rockefeller at ipinakain ito sa kanya. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay bumuti na ang pakiramdam ni Uncle Drake. Pero, kinawakan niya ang kamay ni Alex. Bilisan mo, pumunta at hulihin ang ilang tao mula sa Higurashi Shrine at alamin kung saan matatagpuan ang Izanami Shrine. Kung maghihintay pa tayo, maaaring magbago ang mga bagay-bagay. Masyado na tayong nakatawag ng pansin dito. Tiyak na magre-react ang Japan. Tama iyan. Upang maiwasan ang isang pandaigdigang pagtatalo, kailangan nating umalis kaagad, sabi ni Fairy Doctor. Tumango si Alex. Sa sandaling iyon, isang tunog ng isang bagay na tumutusok sa kalangitan ay maririnig. May lumilipad sa direksyong ito. May darating na naman. Agad na naging alerto si Fairy Doctor. Inawakan niya ang Demon Tower Prison sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, si Sheer Spider-Woman ay nakatatak pa rin sa loob ng tore at hindi na siya makakalabas anumang oras sa lalong madaling panahon. Hindi dahil mas makapangyarihan si Fairy Doctor kaysa kay Uncle Drake. Sa halip, ito ay dahil si Sheer Spider-Woman ay nasugatan na ni Uncle Drake dati. Samantala, ang Demon Tower Prison ng Fairy Doctor ay isang mahusay na sandata na nangyaring gumana ng maayos laban kay Sheer Spider-Woman. Magagawang pinuhin ni Fairy Doctor si Sheer Spider-Woman hanggang sa mabagal siyang mamatay. Tito Drake. Babae ang nagpakita. Napasigaw siya sa gulat. Nang tingnang mabuti, napagtanto nilang siya nga pala si Martin Mayer. Dragon Lord. Tuwang-tuwa si Tito Drake nang makita si Martini. Laking gulat din ni Alex at Fairy Doctor. Hindi ka ba nakulong sa Izanami Shrine? Paano mo nagawang tumakas mag-isa? Naiisip nila. Gayunpaman, tila labis na nahirapan si Martini. Puno ng mga bahid ng dugo ang kanyang damit at marami siyang sugat sa katawan. Wala rin siya sa magandang espiritu. Dapat malaman ng isa na siya ay may kakayahang gumaling sa pamamagitan ng pag-upo at pagpapahinga. Kahit na ito ay maaaring mangyari sa kanya. Napatingin si Martini kay Uncle Drake. Pagkatapos ng walang sinabi pa, pinutol niya ang sarili niyang pulso at hinayaan niyang tumulo ang dugo niya sa bibig ni Uncle Drake. Hindi, Dragon Lord. Pulalas ni Uncle Drake. Buksan ang iyong bibig. Don't speak otherwise, mauubos ang dugo ko, hindi mapakali na sabi ni Martini. Isa siyang exorcist dragon at siya ang bloodline ng Guardian of the Ancestor Dragon. Para kay Uncle Drake, isang Dragon Guardian, ang kanyang dugo ay isang uri ng banal na gamot. Tita, nag-aalala lang kami na hindi namin mahanap ang Izanami Shrine. Hindi namin inaasahan na makakatakas ka ng mag-isa. Paano ang natitira? Tanong ni Alex. Naramdaman ko ang aura ng exorcism bell. Ito ay isang banal na kasangkapan sa aking tribo. Hanggat nasa loob ito, maaari nitong maakit ang Dragon Chi at tumulong sa aking pagbawi. Bukod doon, ang pagbuo ng spell sa Izanami Shrine ay biglang hamina ng husto. That was why I could escape, but the others are still inside, sabi ni Martini. Dalawa sa kanila ang isinakripisyo, idinagdag niya pagkatapos ng isang paghinto. Wampa. Sa sandaling iyon, narinig ang isang helicopter na papalapit.
Dapat gumawa ng hakbang ang gobyerno. Hindi namin kayang magstay dito. Bilasin na natin at umalis para iligtas ang iba, sabi ni Martini. Mabilis niyang binawi ang kamay niya. Mukhang gumaling agad si Tito Drake. Kumanggo si Alex bago tumingin kay Clara Beck at sa iba pa. Ganap na nasaksihan ng pamilyang ito ang malaking labanan na naganap ngayon. Napakaswerte nilang manatiling buhay. Lumapit si Alex sa kanila. Clara, umalis ka na agad. Kung makikita ka ng mga opisyal ng gobyerno, mahihirapan ka. Tandaan, magpanggap na wala kang alam sa nangyari ngayon. Para sa ikabubuti mo, aniya. Alex. Gustong magsalita ni Clara, ngunit pinigilan niya ang sarili. Umalis ka na. Kung magkaproblema ka, pwede kang pumunta sa Amerika at hanapin ako, sabi ni Alex. Pagkatapos ay tinapik ni Alex si Clara sa kanyang balikat upang i-absorb ang maliit na halaga ng enerhiya ng blood clot palayo sa kanyang katawan. Sa sandaling nakarating ang pamilya ng tatlo sa ibaba ng bundok, isang sinag ng liwanag ang agad na sumikat kay Alex at sa iba pa at tumambad sa kanila. Kabanata 1929. Mga tao sa ibaba, huwag gumalaw. Hoy, kayo ang tinutukoy ko. Huwag kang gagalaw, baka mag-shoot na tayo. Nang makita ng mga opisyal ng gobyerno ng Japan na nasa helicopter ang ilan sa kanila sa ilalim ng spotlight, nagsimula silang sumigaw sa pamamagitan ng loudspeaker. Ang mga taong ito ay may masamang paghatol. May mga marka ng espada sa bakuran ng Higurashi Shrine na may sukat na 200 metro ang haba at 7 hanggang 8 metro ang lapad. Mahigit kalahati ng dambana ay gumuho na rin. Sa katunayan, may malaking butas pa nga sa bubong. Malinaw na nakikita ng sino man na may abnormal na nangyari dito. Tsaka may mga ganyang siksik na ulap ng dugo kanina. Hindi ba nila narinig ang dumadagandong na kulog? Huwag kang tumingin sa helicopter. Dapat ay kinukunan sila ng mga kamera. Magiging mahirap kung kukunan nila ang ating mga mukha. Umalis na tayo dito. Babala ni Martin ni Mayer sa lupa. Si Uncle Drake ay nag-overexert sa sarili. Kahit na ininom niya ang dugo ni Martini, kailangan niya ng ilang oras upang masipsip at matuno ito. Sa kasalukuyan, medyo mabagal ang kanyang paggalaw. Kaya pumunta si Alex Rockefeller para buhatin si Uncle Drake sa kanyang likod. Sa huli. Bert. Pinaulanan sila ng mga bala. Ang mga Japanese fellow na ito ay talagang may katapangan na magpaputok. Bukod dito, ang iba pang mga helicopter ay papalapit mula sa malayo. Direktang inihagis ni Ferry Doctor ang kanyang Demon Tower Prison palabas. Lumawak ito laban sa hangin. Sa huli, parang isang bundok ang bumagsak sa helicopter. Boom! Tarat-tarat! Maririnig ang malakas na pagsabog. Agad na nagkapira-piraso ang helicopter. Ang mga helicopter na nagmumula sa likuran ay natakot dito. Bigla, hindi sila naglakas loob na lumapit. Pero na. Si Richard Asterisk. Bumalik sa Rockefeller Manor sa California. Dahil ito ay bisperas ng bagong taon, ito ay hindi pangkaraniwang kapanapanabik. May mga matatanda, bata, at higit pa sa mga babae. Kahit na ilang kaldero ng dumplings ang ginawa, hindi gaanong nakain. Dahil sa pag-alis ni Alex, parang may kulang sa bahay. Isang bagay na pinagtagpo ang lahat ay nawawala. Ang ilang kabataang babae, kabilang sina Waltz Floor, Maya Howards, at ang Asek Sisters, ay dahan-daang nag-scroll sa kanilang mga telepono na mukhang labis na naiinip. Sinuri nila ang gala ng bagong taon at nag-browse sa social media, ngunit hindi sila manatiling nakatutok. Sa halip, iniisip nila kung saan nagpunta si Alex. Mula nang makatanggap siya ng tawag mula kay Martini at umalis kasama si Ferry Doctor, wala na silang narinig mula sa kanya. Hindi nila makontak ang kanyang telepono. Sa sandaling iyon, gulat na sigaw ni Beatrice Essex. May nangyaring masama sa Japan. Anong masama? Nagiging dramatic ka. Si Dorothy Essex ay nakahiga sa kalahati sa sopa. Itinaas niya ang kanyang lean legs at sinipa ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa paa. May malalaking ulap ng dugo at sa mga ulap. May isang tao. Ulalas ni Beatrice.
Nakatingin siya sa isang partikular na social media platform. Samot-saring mensahe doon, ngunit sa huli ay nakita niya ang isang video na in-upload ng isang Japanese netizen. Kaya pinindot ito ni Beatrice. Naririnig pa niya ang boses na nagmumula sa mga ulap ng dugo. Hahaha. Alex Rockefeller, hindi ko ine-expect na makakabangga kita dito. Hindi mo ba naisip na ito ang baluktot na kapalaran sa ating dalawa? Hindi kita hinanap. Ikaw ay nagpakita sa iyong sarili. Hindi ba't napakasarap mabuhay? Iyon ang sinabi ni Carol Rockefeller nang magpakita siya at lumutang sa ilalim ng mga ulap ng dugo. Agad na tumalon si Beatrice sa kanyang mga paa. Ah, ito ay bayaw. Ito. Parang pamilyar ang boses ng babaeng ito. Ito ay si Carol Rockefeller. Agad naman itong nakilala ni Dorothy. Nako, may nangyaring kakilakilabot sa Japan, sabi niya. Punta tayo sa Japan. Sumibol si Waltz at tumunog. Itinuon ni Dorothy ang kanyang tingin. Ladies, sumama ka sa akin. Sigaw niya. Teka, teka. Nagsimulang sumigaw si Beatrice. Mukhang may iba. Ang mga ulap ng dugo ay nawala. Ang Higurashi Shrine ay giniba sa lupa. Isang helicopter ng gobyerno ng Japan ang sumabog sa hindi malamang dahilan. Nawawala ang bayaw. Nananatili ang 12 ng mga kalansay sa Mount Higurashi. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1930. Umalis na tayo. Sigaw ulit ni Dorothy Essex. Sa sandaling iyon, lumakad si Jade Benmore. Maghintay lang ng saglit. Huwag magmadali. Magaling si Alex. Ibinahagi niya sa akin ang kanyang buhay. Siya at ako ay may koneksyon. Siya ay nasa magandang kalagayan ngayon. Sa katunayan, mas magaling siya kaysa dati. Ang lakas ng buhay niya ay tumaas ng husto. Ano? Lumakas ang life force niya. Anong ibig sabihin yan? Hanggang kailan siya mabubuhay? 100 taong gulang. O 120? Ungol ni Beatrice Essex. Ngayon, ang pinakamahabang buhay na tao sa mundo ay marahil sa paligid ng 120 lamang. Napatingin si Jade kay Beatrice. May nagbigay ba sa iyo ng iyong paglilinang? Huwag gamitin ang pananaw ng isang ordinaryong tao para tingnan ang buhay ng isang magsasaka. Ikaw ay nasa Divine Transcendence rank. Nang walang anumang natural na sakuna o sakit, mabubuhay ka sa loob ng 300 taon. Si Alex ay nasa ranggo ng Peak Core Formation. Mabubuhay siya ng hindi bababa sa 500 taon, sabi ni Jade. Ako. Mabubuhay ba ako hanggang 300 taong gulang? Mabubuhay ba si Alex hanggang 500? Ulalas ni Beatrice. Sa katunayan, hindi niya alam ang gayong konsepto. Ang kanyang paglilinang ay pawang salamat sa kanyang kapatid na babae. Lumingon si Beatrice kay Dorothy. Ate, hanggang kailan ka mabubuhay? Umiling si Dorothy at tumawa. Wala rin akong ideya. Sinabi ni Dorothy na hindi niya alam dahil natatakot siya na baka magising ang kanyang nakaraan. Ang kanyang kaluluwa ay maaaring magbago at tanggihan ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ngayon. Kahit na ang kanyang kaluluwa ay ang parehong isa, siya ay hindi na ang kanyang sarili. Nangangahulugan ang lahat ng ito na maaaring magkaroon siya ng split personality. Ang kanyang kasalukuyang personalidad ay maaaring lubusang lumunin. Walang binanggit si Jade. Naramdaman niya na ang puwersa ng buhay ni Alex Rockefeller ay higit na sagana kaysa sa mga ordinaryong eksperto sa Peak Core Formation. Ito ay isang ganap na naiibang konsepto. Masasabi lang niya na hindi niya tinahak ang karaniwang landas. Hindi mali ang sentido ni Jade. Nakuha ni Alex ang 3 milyong puntos ng Divine Power mula sa Pindola Arhat, pati na rin ang hindi mabilang na Soul Power mula sa Soul Collection Coffin. Kaya naman, tumaas ng husto ang kanyang buhay. Mabilis na napunan ang bahaging dati niyang ibinahagi kay Jade. Ano ang pinagdaanan niya? Tanong ni Waltz Floor. Siguro nagkaroon siya ng kakaibang encounter. Ito ay napaka-normal. Ang landas ng isang magsasaka ay nagsasangkot ng paghamon ng kapalaran at paghubog ng landas ng isang tao sa pamamagitan ng malupit na puwersa.
upang ipaglaban ang mga pagkakataon laban sa mga panuntunan. Kung mas malaki ang mga panganib, mas malaki ang mga pagkakataon. Ikaw, halimbawa, ang pananatili sa bahay sa lahat ng oras ay hindi magdadala sa iyo ng anumang mga tagumpay. Mahuhuli ka lang kay Alex. At the end of the day, hindi mo na makukuha kung ano ang kailangan para tingnan siya mula sa malayo. Sa sandaling marinig ito ni Waltz, ang kanyang mga ekspresyon ay umikot at lumukot. Nararamdaman na ito ni Waltz ngayon. Maraming bagay ang hindi niya matulungan kay Alex. Dati siyang naging underworld commander ng Thousand Miles Conglomerate. Ngayon, wala siyang pinagkaiba sa isang florera. Maaaring sapat na ang kanyang martial arts laban sa mga ordinaryong tao, ngunit sa mga mapanganib na engkwentro tulad ng dati, sa halip ay magiging pabigat siya kay Alex. Kinasusuklaman ni Waltz ang ganoong pakiramdam. Sa kanyang puso, siya ay isang napaka-proud na tao na tumangging mawala sa sinuman. Gayunpaman, ngayon kahit si Beatrice ay maaaring tumapak sa kanya. Ano ang dapat kong gawin para hindi siya maging pasanin? Tanong ni Waltz. Sumali sa laban. Ang pakikipaglaban ang tanging paraan para umunlad ang isang tao, sabi ni Jade. Napatingin tuloy si Jade kay Waltz at tumawa. Pero may posibilidad din na mamatay ka. Hindi ako kailanman natakot na mamatay, seryosong sabi ni Waltz na may matinding tingin. Natakot lang si Waltz na hindi makasabay kay Alex. Hindi na nagsalita pa si Jade. Samantala, kinansela rin ni Dorothy ang plano niyang dalhin ang iba sa Japan. Sa halip, hiniling niya sa kanyang nakababatang kapatid na babae na bigyang pansin ang nangyayari sa Japan. Si Richard Asterisk. Ang mga taong ito sa Rockefeller Manor ay hindi lamang ang nag-aalala tungkol kay Alex. Nandoon din si Cheryl Coney. Luhaan ang pag-alis sa tahanan ni Alex, umuwi lamang siya pagkatapos na pakalmayan ang sarili sa pag-asam na makasama ang kanyang mga lolo't lola sa bisperas ng bagong taon. Gayunpaman, hindi siya nakaramdam ng kasiyahan. Masasabi ni na James Coney at Lola Coney na wala siya sa pinakamagandang mood. May personalidad si Cheryl kung saan itatago niya ang lahat sa kanyang puso. Tinanong siya ng kanyang mga lolo't lola, ngunit tumanggi siyang sabihin sa kanila ang anuman. Kaya naman, sa frustration na lamang sila nakamasid. Sinubukan ni James na tawagan si Alex sa telepono, ngunit naubusan ng baterya ang telepono ni Alex nang pumasok siya sa spiritual realm of dragons. Hindi nagtagal, natapos ang bisperas ng bagong taon. Pumikab si Cheryl. Lolo, Lola, maligayang bagong taon. Kayong dalawa ay tumatanda na at hindi mo na kailangang magpuyat sa bisperas ng bagong taon. Matulog ka na. Tatanda na tayo at ibig sabihin mas mababa na ang tulog natin. Sigh. Bagong taon na. Bakit hindi mo tawagan si Alex? Tanong ni Lola Coney. Agad namang nagpakita ng mapait na ekspresyon si Cheryl. Napatingin si James sa asawa. Cheryl, mahal kong apo, may iniisip ka ba? Ano ba talaga ang nangyari sa inyo ni Alex? Napatingin din si Lola Coney kay James. Ay, halos mapaiyak si Cheryl. Sa oras na iyon, may pumasok na tawag sa telepono. Ito ay tawag ng isang nurse na dating nagtatrabaho para sa kanya noong nagtatrabaho pa siya sa ospital. Casual itong kinuha ni Cheryl. Kamusta? Parang nagpanik ang boses ng babae. Dr. Coney, hindi ba ang coma patient na hinahanap natin ay may anak na lalaki na tinatawag na Alex Rockefeller? Tanong niya. Ha? Anong nangyari? Tanong ni Cheryl. May kakaibang nangyari sa Japan. Padadalhan kita ng video clip. Hinahanap ng buong mundo ang Alex Rockefeller na ito ngayon. I wonder if it's him, sabi ng nurse. Kabanata 1931. Sa ilang sandali, natanggap ni Cheryl ang video na ipinadala ng kanyang babaeng kasamahan. Pagkatapos mag-click dito, pakiramdam niya ay nanonood siya ng isang sci-fi na pelikula. Gayunpaman, bilang isang taong nagtataglay ng legacy ng Immortal Doctor, hindi siya nagdududa sa mga bagay na iyon. Higit pa rito, palaging makakaharap ni Alex ang mga sitwasyong tulad nito. Dahil dito, alam niyang si Alex ang sumisigaw sa himpapawid ng Japan.
Noong tumatawag pa sila, nasa tabi niya ang lolo't lola ni Cheryl. Nakita ng dalawa ang video at narinig din ang boses ni Carol. Inangat nila ang kanilang mga tingin at tinitigan si Cheryl na parang hindi makapaniwalang lahat ng alam nila ay kasinungalingan. Cherry, siya. Tinatawagan niya si Alex. As in, yung Alex na kilala natin. Inalis ni Cheryl ang video at agad na dinial ang numero ni Alex. Noong una ay nag-iisip siya kung dapat ba niyang tanggalin ang numero nito at maging estranghero, ngunit wala siyang pusong gawin iyon. Siya ang humabol sa kanya. Siya ay naaakit sa kanya sa napakaraming antas. Masisisi ko ba siya sa lahat ng ito? Siyempre, kaya ko. Yung napakaraming babaeng dumagsa sa kanya. Anong makasalaan ng tao? Pero may asawa na siya at sinigawan din ako ng asawa niya. Ako ang walang hiya. Paumanhin, hindi available ang numerong na dial mo, pakisubukang muli mamaya. Isang monotone na boses ang nanggaling sa phone niya. Sinubukan ko ring tawagan ang numero ni Alex ngunit hindi natuloy, sabi ni James. Napatayo bigla si Cheryl sa kinauupuan niya. Gusto niyang tingnan ang Rockefeller Manor. Nagsalita si Lola Connie. Oh, anong meron sa inyong dalawa? Naniniwala ka ba talaga sa isang nakakatawang video? Mga taong lumulutang sa himpapawid. Sa tingin ko CGI lang ito. Maaari silang gumawa ng anumang gusto nila sa mga pelikula sa mga araw na ito, ngunit hindi pa rin sila tugma para sa mga class A tulad ng Titanic. Isang boses ng lalaki ang biglang sumingit sa usapan. Miss, nag-aalala ako para sa young master. Tumalon si Lola Connie. Ah, sinong nagsabi niyan? Nag-aalala rin si James na nakatingin sa paligid. Narinig ko rin yun. Cherry, ikaw ba? Bumaling si Cheryl sa kanyang matatandang lolo't lola. Lolo, Lola, mayroon akong itinatago sa inyong dalawa. Nagulat si Lola Connie. Cherry, may nagtatago bang lalaki sa kwarto mo? Naghiwalay kayo ni Alex. Humanggo si James. Nilagay ni Cheryl ang palad niya sa noo niya. Elder, pwede ka nang lumabas. Dahil dito, nagpakita si Gilherm sa harap ng tatlo. Diyos ko! Agad na hinawakan ni Lola Connie si James at tumili. Mabuti na lang at inalagaan ni James ang kanyang kalusugan kung hindi siya ay itinulak sa lupa. Si James naman parang hindi naman nabigla. Bilang ina po ng Immortal Doctor, marami na siyang narinig na kakaibang pangyayari noong siya ay disipulo pa. Gayunpaman, laking gulat niya nang makitang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata si Gilherm. Ang Immortal na Dr. G. Gilherm Extraordinaire. Hindi makapaniwalang bulalas niya. Napangiti si Gilherm. Tama iyan. Ang matanda mismo. Ayon sa kung gaano katagal ang kanyang espiritu sa mundong ito, sapat na ang edad ni Gilherm para maging lolo sa tuhod ni James. Kaya't ang pagtawag sa kanyang sarili na isang matanda ay walang problema. Dahil dito, tuwang-tuwa si James. Ito ang aking lolo sa tuhod. Nilainggan niya si Cheryl. Cherry, ito. Anong nangyayari dito? Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Cheryl kung ano ang nangyari at kung paano nila hinahanap ang legacy ng Immortal Doctor sa Canyonland. Ipinaliwanag din niya na ito ang immortal na kaluluwa ni Gilherm, ngunit nagawa niyang magmukhang buhay, humihinga na tao dahil ibinato ni Alex sa kanya ang Paper Doll Curse of Three Realms. Nang marinig ito, binitawan ni James ang asawa at inayos ang sarili. Yumuko siya kay Gilherm ng may lubos na paggalang. Pagbati, Master Gilherm. Ako si James Coney, isang alagad ng ika-27 henerasyon ng Ganoderma. Tinatanggap kita. Sabi ni Gilherm, maaari kang bumangon. Matagal ko nang alam ang tungkol sa iyo. Nag-aalala pa rin si Alex. Gayunpaman, hinimok niya si Cheryl na magtungo kaagad sa Rockefeller Manor. Kumanggo si Cheryl at nagpaalam sa kanyang lolo't lola at nagmamadaling lumabas kasama si Gilherm. Si James at Lola Connie na lang ang naiwan sa bahay. Nagkatinginan sila na parang hindi makapaniwala na parang nananaginip. Si Richit Asterisk. Sa sandaling iyon, maraming figure ang mabilis na tumawid sa Mount Fuji sa Japan. Tawag. I-click.
I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1932. Swish. Isip, isip. Narating na ng grupo ang bulubundukin sa loob lamang ng ilang segundo. Si Alex, Martini, Fairy Doctor, at Drake iyon. Ate, maaari bang matatagpuan ang Izanami Shrine sa loob ng Mount Fuji? Tak ang tanong ni Fairy Doctor. Dahil si Martini ay asawa ni Hilbert at si Don ay sinumpa ang kapatid ni Hilbert, ang pagtawag kay Martini na kanyang kapatid ay tama rin sa teknikal. Tumango si Martini. Tama iyan. Lumingon siya kay Drake. Tito Drake, naubos mo na ang lakas mo at medyo magtatagal bago ka bumangon. Kaya hindi ka dapat sumama sa amin, dinala ko ang exorcism bell para hindi masyadong problema doon. Yumuko si Drake sa kanya. Oo, binibini. Kasalukuyan itong umuulan ng malakas sa Mount Fuji, ngunit ang napakalamig na temperatura ay hindi nakaabala kahit kaunti. Sundan mo ako. Naglakad si Martini papunta sa isang lawa. Noong panahong iyon, ang ibabaw ay ganap na nagyelo at natatakpan din ng nyebe. Kung hindi si Martini ang namunguna sa daan, hindi nila maaaring matagpuan ang lugar na ito. Ang buong lugar ay mukhang pareho sa lahat ng lugar dahil ito ay ganap na natatakpan ng nyebe. Nasa ilalim nito. Tanong ni Alex. Tama iyan. Lumingon si Martini sa dalawa. Ang nagyayelong lawa na ito ang tanging paraan upang makarating sa ilalim ng bundok na ito at naroon ang Izanami Shrine. Mula sa aming nakolekta nitong mga nakaraang araw, dapat mayroong isang underground na lungsod dito. Maaaring dito ang punong tanggapan ng blood call. May kaaway ba dito? Tanong ni Fairy Doctor. Umiling si Martini. Wala kaming nakita. Paano ka nasaktan noon? May isang malaking ahas sa ilalim ng lawa, makikita mo pagdating namin doon. Pagkatapos nito, binasag ni Martini ang nakapirming ibabaw gamit ang kanyang palad. Bitek. Bitek. Bumagsak. Ang ibabaw ay agad na nabasag sa mga piraso. Noong una siyang tumakas, talagang nabasag na ni Maternity ang ibabaw. Gayunpaman, masyadong malamig ang panahon at muling nagyelo ang lawa. Tanong ni Martini. Ready na ba kayo? Baka suntukin tayo ng halimaw na iyon kapag bumaba tayo doon. Kinuha ni Alex ang Sword of Universe pagkatapos ay nagpa siya na kunin din ang 7 Blades of Death. Inilabas naman ni Don ang Demon Tower Prison. Pero na. Nanguna si Martini at naunang tumalon, kasunod si Fairy Doctor. Gamit ang kanyang chi para protektahan ang kanyang katawan, tumalon din si Alex. Ang tubig ay nagyayelong, ngunit ang mga damit ng tatlo ay nanatiling tuyo. Habang sinusundan si Martini, hindi nila sigurado kung gaano katagal silang lumangoy pababa. Gayunpaman, mabilis silang kumilos na parang mga isda na nakatira sa karagatan. Pakiramdam ni Alex ay parang lumangoy sila ng laks-o-laks ang metro. Bagamat kinakaya pa niya ang pressure ng tubig, medyo hindi na siya komportable, lalo na ang eardrums niya. Nagpanteng ang tenga niya to the point na kailangan niyang gamitin ang chi niya para mas maprotektahan ang eardrums niya. Nang tatanungin na sana niya si Martini kung kailan sila makakarating sa kanilang destinasyon, naramdaman niya ang napakalakas na daloy ng masasamang chi, kasama ang ilang malademonyong chi. May darating. Napatigil si Martini. Halimaw yan, tingnan mo lang. Napatingin sina Alex at Fairy Doctor sa tinuro niya, parang may malaking itim na bola ng mga bagay na kumikislot sa paligid. Noong una ay inakala nila na ito ay isang pader na bato, ngunit napagtanto nila na ito ay isang ahas na may 8 ulo na kasing laki ng bundok. Sigaw ni Fairy Doctor. Ate, ito ba ang mythical Orochi ng Japan? Kabanata 1933. Umiling si Martini. Hindi ito alamat o alamat, nasa harap mo ito. Napalunok si Alex. Ito ay napakalaking. Biglang, lahat ng 8 ulo ng dambuhalang ahas ay napalingon sa kanila gamit ang kanilang berde at kumikinang na mga mata. Ang bawat ulo ay may isang pares ng mga mata. Kaya 16 sa mga kumikinang na ilaw na ito ay marahas na pinapanood sila. Swoosh! Ang tubig ay bumubulusok sa kaguluhan na parang isang higanteng blender ay binuksan. Pakiramdam ni Alex at ng iba pa ay hindi nila kayang hawakan ang kanilang mga katawan.
Hinawakan ni Martini ang kanyang exorcism bell at tinitigan ang ahas na parang meteorite na sumusugod sa kanila. Kailangan nating maghiwalay. Kukunin ko ito sa harap at kayong dalawa ay kunin sa gilid. Sige. Nagkatinginan si Alex at ang fairy doctor at naghiwalay. Sunod-sunod na inalog ni Martini ang kanyang kampana. Ang tugtog ay nagparamdam sa ahas na parang kaharap ang isang malakas na kalaban at ito ay nanlamig sa takot. Atake. Unang sinunggaban ito ni Martini. Isang ilusyon ng isang kahangahangang ancestor dragon ang lumitaw sa kanyang likuran. Hawak niya sa isang kamay ang 20 metrong haba na espada na para bang siya ay isang walang talo na warlord ng kalawakan. Boom! Tarat-tarat. Nagsimula ang pag-aaway ng babae at ahas. Alex at Fairy Doctor ay hindi naglakas loob na mag-aksaya ng anumang oras. Sinimulan nilang salakayin ang ahas sa tabi ni Martini. Shing! Pinalaki ni Alex ang Sword of Universe at inihagis ito sa isa sa mga ulo para makita kung ano ang magiging reaksyon nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad itong naiwasan ng snakehead na para bang natakot na makontak pa ang espada. Pagkatapos ay naalala ni Alex na naabsorb niya ang napakaraming esensya ng Ancestor Dragon pabalik sa spiritual realm of dragons at inimbak ito sa kanyang golden core. Ang Sword of Universe mismo ay gawa sa mga buto ng dragon. Kaya naman ang kanyang espada ay natural na puno ng Ancestor Dragon Chi. Ang kanyang mga pag-atake ay maaaring sugpuin ng ahas. Kung gayon ano pa ang hinihintay ko? Sa isang iglap kinuha niya ang bawat espada na maaari niyang tawagin sa loob ng Dragon's Bane of 36. Inawakan niya ang Sword of Universe sa isang kamay at ang 7 Blades of Death sa kabilang kamay, pagkatapos ay ginawang lumilipad na espada ang breaking point na bumubuo ng sword formation para atakihin ang hayop. Swish! 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 Dahil ang halimaw ay sobrang laki, ito pa rin ang maghihigpit sa paggalaw kahit gaano pa ito kalakas. Gamit ito sa kanyang kalamangan, nagawa ni Alex ang mga pag-atake ng madali. Gayunpaman, napagtanto niya na ang ahas ay tila sinapian ng Blood Shira na naglalabas ng Blood Chi ng isang Shira. Ang katawan nito ay tila pinoprotektahan din ng isang pulang dugo na kalasag kaya mas mahirap itong patayin. Nang ihampas ni Alex ang kanyang espada dito, tila matamlay ang pag-atake habang umabot ito sa kalasag na parang hinihiwa ang isang makapal na layer ng halaya na makabuluhang nabawasan ng kapangyarihan. Mukhang kailangan kong gamitin ang trump card ko. Inipon niya ang kanyang mga espada sa kanyang kaliwang kamay at nagsimulang bumuo ng isang anting-anting gamit ang kanyang kanan, umawit ng isang sutra. Namomaiho Renge Kyo. Ang 10 Wheels Earth Incantation ng Saitegarba, Seal of Noble Light. Ang 10 Wheels Earth Incantation ng Saitegarba, Mahayana Righteous Seal. Boom! Tarat-tarat. Dalawang incantation circle ang nabuo sa ilalim ng ulo ng ahas. Isang butas na may 2 metrong radius ang nabuo sa kalasag ng dugo. Ngayon, ang 7 Blades of Death. Sukdulan. Nagtanim din si Alex ng isang sinaunang anting-anting sa 2 malalaking espada na nagpapataas ng kanilang kapangyarihan ng husto. Noon lang naramdaman ng ahas ang matinding sakit sa baba na pagtanto na nasa panganib ito. Nagbuga ito ng ulap ng makamandag na itim na usok na tuluyang nakakubli sa kanilang paningin. Napabalikwas si Alex, nag-aalalang baka malason siya. Gayunpaman, nagawa pa rin ng 2 espada na matusok ang baba ng ahas ng may katumpakan. Pamatay. Kinokontrol ni Alex ang mga espada gamit ang kanyang isip at inihagis ang mga ito sa balat ng halimaw. Peruwar. Ang mga ulo ng ahas ay naglabas ng nakakatakot na dagendong. Nakahinga naman ng maluwag sina Martini at Fairy Doctor nang mapansin nilang okay na si Alex. Gayunpaman, si Martini ay patuloy na tumitig sa espada ni Alex nang may pagkamangha. Mayroon siyang dugo ng Guardian of the Ancestor Dragon, isang napakasinaunang bloodline na malapit na konektado sa Ancestor Dragons. Naramdaman niya ang chi ng Ancestor Dragons mula sa mga espada ni Alex. Ito ay kahanga-hanga. Till then.